Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Ofalsa at shoutout kay Robert Tolentino. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Naniniwala ka ba sa kanya? May nanlulumong tanong. Pagkarinig nito, sumimangot si Tianlo. Honestly, what this guy said makes perfect sense, but when I think about it careful, it feels like it's all nonsense. Yeah, but if you say it's nonsense, some of the details in it can withstand scrutiny. Medyo magulo ang isip ko ngayon, and I'm completely confused. Ganun din tayo. Damn it, feeling mo niloloko kanya sa sinabi ni Huya, pero kung iisipin mong mabuti parang totoong ang impormasyon yun. Tianlo, anong dapat nating gawin ngayon? Dapat bang makinig ka sa kanya at mag-ingat ng maaga, o dapat mong ituring ang kanyang mga salita bilang isang hanggal na salita at ganap na huwag pansinin ang mga ito? Kumunot ang noo ni Tianlo, halatang nag-aalala din dito. Kailangan mong maniwala, hindi mahalaga kung magtrabaho ka ng walang kabuluhan, ang susi ay magmukhang tanga. Pero kung hindi ka maniniwala, kung talagang dumating si Han Sanchen para patayin ka, mas magiging bobo ka kung hindi handa ang mga taong nakatanggap ng sulat ng maaga. Ano sa tingin mo? Tanong ni Tianlo. My opinion is hindi dapat basta-basta ang opinyon ni Huya, total traidor naman siya. Tinulungan niya si Han Sanchen para asarin kami noon, and now this guy comes to inform us. I don't believe it no matter how I look at it, would he be so kind? Makatuwiran iyon. Although makatuwiran ang sinabi ni Kuya lang, hindi ako lubos na sumasang-ayon. Tinulungan ni Huya si Han Sanchen noon dahil alam niyang may desperado pang counterattack si Han Sanchen na gagawin, kaya nga, si Han Sanchen ay may posibilidad ng matinding pagbabalik, pero ang huling resulta ng pagbabalik ay kinuha lang ni Han Sanchen ng ating mga matatanda. Alam niya na hindi pa natural si Han Sanchen, nakakuha ng momentum at nahaharap pa rin sa isang desperado na sitwasyon sa makatuwid. Ito ay magbibigay ng sarili niyang daan ng maaga. Talaga naman Huya magnanakaw ng manok eh. Biglang, mapagkakatiwalaan man o hindi si Huya ay nahati sa dalawang team, may sumuporta at may sumalungat. Ngunit nagdulot ito ng problema kay Tianlo, isang bagong hinirang na pansamantalang ahente, sa ilang sandali. Sa dalawang galaw, parang may bangin sa magkabilang gilid, kung mali ang galaw mo, parang hindi masarap ang bunga. Tianlo, sa aking palagay, ngayon ay tama na ang publiko na makipag-usap sa publiko, at tama na ang biyenan na magsabi nito sa biyenan. Paano kung gumawa tayo ng gitnang pagpili? Paano mo ito binibigyang kahulugan? We should take certain precautions according to what Huya said, at the same time, we should treat Huya's words as farts. Huwag mo masyadong pansinin, just do whatever you should do. Okay lang talaga. Tumanggaw si Tianlo. Hindi nangangailangan ng maraming pagsisikap na gumawa ng ilang simpleng pag-iingat. Kung ito ay maling balita, ang pagkawala ay wala. Kung ito ay totoong balita, ito ay itinuturing na isang pag-iingat para sa atin ng maaga. Then anong gagawin natin? Hayaan mo munang magsuot ng karaniwang damit ang lahat, kung dumating man ang matinding lamig, may paghahanda tayo. Oo. In addition, go cut down some trees and keep them for later use. Yung iba naman, hindi na kailangan magtagal, kung talagang niloloko tayo ni Huya, hindi tayo masyadong magmumukhang pangit. Oo, pagkatapos ibigay ang mga tagubaylang ito, sinulyapan ni Chanho ang kanyang mga kasamahan at nagpatuloy sa pagbibigay ng mga tagubilin, na nagsasabing, bilang karagdagan, ang lahat ay nag-aayos sa lugar, mayroon na lamang huling oras bago ang 12 oras na kasunduan, at kailangan nating lahat na makarating doon. Panipi, oo. Pagkaraang magsalita ni Tianlo, sumulyap siya sa Yetian City sa di kalayuan, saka tumalikod at naglakad papasok sa tent para magpahinga. Sandali, gayunpaman,
Ito ay tumagal lamang ng ilang sandali, bago pa man makaidlip si Tianlo, may mga kalabog sa labas, at mabilis na pumasok ang isang sundalo. Anong nangyayari sa labas? Bakit may kakaibang tunog? Bahagyang hindi nasisiyahang tanong ni Tianlo. Ang kawal ay nagmamadaling lumuhad at nagsabi, Commander Wishanlo, ang tunog sa labas ay tunog ng pagtotroso. Di ba I asked you to cut down trees kanina? Are you starting to take action now? Bumalik ka sa commander, ang ating mga tao ay pumutol ng maraming kahoy dati at handa na ang lahat. So anong nangyayari sa labas ngayon? Commander, ang mga taong namumutol ng kahoy sa labas ay hindi natin mga tao. Wala sa atin. Pagkarinig nito ay biglang tumayo si Tianlo. Kung hindi siya isa sa kanila, sino kaya siya? Sino ang nang-ahas matulog ng mahimbing kung saan nakahiga ang tigre? Sa pag-iisip nito, nagmamadali siyang lumabas ng tent kasama ang ilang commander. Sa sandaling lumabas ang ilang tao sa tent, nakatingin sa malayo, kitang-kita nila si Hu Yazheng na nangunguna sa ilang tao sa di kalayuan at galit na nagpuputol ng mga puno. Pangil ng tigre. Ilang tao ang nagtinginan ng kakaiba. Bagamat ang kasalukuyang posisyon ni Huya ay hindi direktang lumusab sa kanilang teritoryo, sa katunayan, ang kanilang posisyon ay halos ilang hakbang ang layo mula sa base camp. Ang mga ngipin ng tigre ay pinutol sa posisyong ito, na halos katulad ng paghawak sa tigre sa tabi mismo nito. Gayunpaman, ito ay Huya pagkatapos ng lahat. Si Tianlo at ang iba ay hindi nagalit, ngunit mas mausisa. Sabay kaway ng mga kamay, ilang tao ang naglakad papunta kay Huya. Huya, anong ginagawa mo? Naglakad si Tianlo sa harapan, at pagkasalubong niya, sinigawan niya si Huya. Napaangat ng ulo si Huya nang marinig ang tunog at tumayo, kamusta mga kapatid? Nagpuputol ka ba ng mga puno dito? Pinapatrol ka ni Han Sanchen, anong ginagawa mo dito? Oo, anong ginagawa mo anak? Sa pagharap sa mga tanong ng lahat, si Huya ay hindi natakot, lalo pa ang pagkabalisa, at sinabi, mga kapatid, ako nga ay nagpuputol ng mga puno. Haha, di ba sabi ko na sayo? Malapit nang magdulot ng matinding lamig ang Han Sanchen na ito, bagamat ito ay para sa iyong gamit, kailangan nating sumali sa digmaan dito at kumuha ng panggatong para magamit mamaya. Mga kapatid, dahil nasabi ko na sa inyo ang lahat ng sikreto ko, hindi naman dapat maging malaking problema kung magpuputol ako ng ilang puno, di ba? Nagkatinginan sina Tianlo at iba pa, hindi bale sa kanila na pinuputol ni Huya ang mga puno dito, ang birhen na kagubatan na ito ay napakalaki na ang pagputol ng ilang puno ay wala. Gayunpaman, kung titingnan ang sitwasyon ni Huya, hindi kaya mali ang sinabi ng lalaking ito. Kung hindi, ano ang silbi ng pagputol ng mga puno? Hindi naman kailangan. Mga kuya, okay lang ba kayo? Tanong ni Huya. Sumulyap si Tianlo sa ilang kasamahan at tumanggo sa isa't isa. Sige, bilisan mo, tadteren mo. Pagkatapos sabihin iyon, pinamunuan ni Tianlo ang mga tao pabalik sa base camp. Habang nasa daan si Tianlo nakasimangot na parang may iniisip. Pagtingin dito, Huya, pagputol ng puno parang nangyayari talaga. Hindi naman ganoon kahirap putulin ang ilang puno, at hindi mo rin kayang magpanggap na bongga. Tumanggo si Tianlo at nagutos, magpadala ka ng magbabantay sa kanya, hanggang kailan kaya siya kikilos. Ngunit kung patuloy siyang mag-cut, iba talaga. Oo, magpapadala ako ng magbabantay dito. Matapos magsalita si Tianlo, bumalik siya sa kanyang kampo na may kaunting kapayapaan ng isip. Pinapanood si Tianlo at iba pa na bumalik, Huya ay nagpakita ng isang nakakainis na ngiti. Ang sinabi niya tungkol sa matinding lamig sa pag-atake sa kanila ay talagang resulta. Lamang ng mga pangil ng tigre na tumatakip sa kanilang mga ulo, hindi niya inaasahang maniniwala ang kabilang partido, ang tunay niyang layunin ay gamitin ito para hindi gaanong mag-ingat sa kanya si Tianlo at ang iba pa. Tulad ngayon, hindi na mahalaga kung maniwala sila o hindi, ang pinakamahalaga ay hindi sila sigurado kung ito ay totoo o mali, ngunit hindi bababa sa hindi sila masyadong mapapahiya na gumawa ng maliit na bagay dahil dito. Basta ganito, tama na. Ang mga maliliit na paggalaw na ito ay sapat na upang makagawa ng isang tiyak na ingay at magbigay ng isang tiyak na pagkakataon para sa mga kapatid na lalaki ng langgam sa ilalim ng lupa. Dahan-dahan tayong magputol, ang gawain natin ay hindi putulin kung ilan ang puno, kundi magingay, naiintindihan mo ba?
Agad na tumugon ang mga kapatid ng rehimyento ng kabalyerya. Oo, itinaas ni Huya ang kanyang mga mata upang tumingin sa langit at bumantong hininga, nakaramdam ng kaunting lungkot. Hindi ko alam kung sapat na ba ang maliit na pagkakataong pinagsisikapan niya para sa magkapatid na langgam sa ilalim ng lupa. Sa pader ng lungsod, tahimik ding pinapanood ni Han Sanchen ang lahat ng ito. Leader, everything is going according to your instructions. For the time being, everything is normal. I just don't know about Ant-Man, hindi na kayanan ni Peklat. Iniisip ang kalunos-lunos na sitwasyon sa panig ng Ant-Man, hindi mapigilan ni Han Sanchen na bahagyang mag-alinlangan. Alam na alam niya na gaano man sila kagaling sa tuktok, para sa langgam na nasa ibaba, ang mga gawaing ito ay nagbabanta sa buhay. Pinuno, nag-aalala ka ba sa Ant-Man at sa iba pa? Tanong ni Scar nang hindi nagsalita si Han Sanchen. Tumanggo si Han Sanchen, napakaraming tao ang dinala ni Kuya Ant-Man para sumuporta sa amin. Ang bilang ng mga namatay sa larangan ng digmaan ay maaaring hindi pinakamarami, ngunit marami sa kanila ang namatay dahil sa pagod sa mabibigat na kuta. Sa tingin mo ba ay makakapagpapahinga ako? Hoy, napabuntong hininga si Scar, ang tanging magagawa na lang natin ngayon ay masigurado na talagang makukumpleto natin ang Jedi counterattack sa pagkakataong ito para aliwin ang isinakripisyong magkakapatid na langgam. Tumanggo si Han Sanchen, malapit na ang oras. Are all the ministries ready? You can start the plan anytime. Sige, kain muna lahat, in a quarter of an hour, darating ang oras at tutunog ang drums. Yes, malamig na tumingin si Han Sanchen sa base camp ng kalaban sa harap niya, ang tagumpay o pagkatalo ay nakasalalay dito. Sa pag-iisip sa simula ng digmaan ng tatlong kaharian, mahina ang Suchow at Western Shu, lalo na ang kampo ni Liu Bei ay binugbog hanggang sa halos mawalan na sila ng lakas at maaaring ganap na masira anumang oras. Bagamat sinasakop ni Suchow ang isang paborableng geographical na posisyon upang linangin at bumawi, pagkatapos ng lahat, ito ay isang prinsipe lamang sa isang mapayapang lugar, at hindi ito katugma sa Kauwei. Pero yon ang nangyari. Sinunog ni Zhou Yu ang pulang talampas sa isang galaw, ganap na pinapalitan ang agos ng labanan. Mula noon, ang mundo ay nahati sa tatlong bahagi. Ngayon, umaasa din ako na masusunog ni Han Sanchen ang kagubatan at makumplito ang pag-ikot ng kritikal na sitwasyon ng ating hukbo. Makalipas ang isang kapat ng isang oras, natapos na ang pagkain ng mga sundalo, at sa wakas ay dumating na ang oras sa napagkasunduang oras. Muling tumunog ang drum ni Han Sanchen. Sa wakas ay pinangunahan muli ni Tianlo ang malaking grupo ng mga tao at dahan-daang pumunta dito. Leader, wala pang tugon mula kay Commander Ant-Man, humakbang si Scar at mahinang nagsalita. Masyadong malalim ang underground tunnel, para makatipid sa dami ng trabaho, ang kabuoang sukat ng tunnel ay palaging nakabatay sa Ant-Man. Dahil dito, kung gusto mong malaman ang balita tungkol sa frontline, maliban na lang kung Ant-Man ang mag-uulat mismo, walang nakakaalam kung maganda ang frontline sa loob o hindi. Simula noong ibinigay ang utos para sa paghuhukay sa frontline, hindi ko na nakitang muli ang commander ng langgam, at, pabayaan, hindi ko pa nakita ang alinman sa angkan ng langgam, nag-aalalang sabi ni Scar. Pagkarinig nito, si Han Sanchen ay nagkaroon din ng masamang premonition sa kanyang puso. Si Commander Ant-Man ay sobrang nasusukat sa kanyang mga kilos, kung hindi lang siya nagkaproblema, hindi siya lalayo sa pagre-report ng matagal. At, nag-aalangan si Peklat. Sabihin mo sa akin. Pinigil ni Han Sanchen ang kanyang kalungkutan at nagtanong bilang tugon. At saka, wala kaming nakitang bagong lupa na dinala pabalik sa pinakaibabaw na lungga. Ngayon, nagsimula na ang mga war drums namin, ayon sa normal na pangyayari. Kahit busy si Ant-Man, kailangan niyang magpadala ng isang tao pabalik upang ipaalam sa amin ang mga paghahanda sa frontline. Bumuti ang sitwasyon, ngunit ngayon. Sa puntong ito, ang Peklat ay malungkot na at ayaw nang magsalita pa. Huminahon si Han Sanchen at nagtanong, ang ibig mong sabihin, malamang na nabura at namatay sa ilalim ng lupa. Mariing tumanggo si Scar, bagamat siya ay lubhang nag-aatubili na aminin ang katotohanan ito, may ilang mga bagay sa harap mo at kailangan mong harapin siya. Leader, nakakalungkot na patay na si Kuya Ant-Man, pero kung mapupuksa silang lahat, may mas nakakatakot na katotohanan. Alam ni Han Sanchen na kung ang buong hukbo ng Ant-Man ay maalis,
Ang frontline ay maaaring hindi maayos na konektado. Kung siya ay nag-aapoy ng mabilis, malamang na hindi lamang ito mabibigo na makabuo ng apoy na kakalat sa kalangitan, ngunit malamang na alertuhan ang ahas at ganap na mawawala ang posibilidad ng ganting atake, pagkakataon. How about we talk to that group of people again and let's buy another 12 hours or so? At that time, I will send some people to find a way to widen the tunnel below and see how prepared the front line is. Ang pamamaraan ng peklat ay tiyak na mas maaasahan. Ngunit ang problema ay ang pagkakaiba sa pagitan ng katawan ng isang normal na tao at ng Ant-Man ay masyadong malaki. Kung gusto mong gamitin ang lagusan na hinukay ng Ant-Man noon para maging maayos ang lahat, parang simple lang, pero malaki pa rin ang workload. Bukod dito, mas malaki ang katawan ng tao, mas malaki ang paggalaw, at mas malakas ang natural na ingay. Kahit na ang problemang ito ay maaaring malutas sa pamamagitan ng paghuhukay ng mas malalim, sa mga tuntunin ng kinakailangan upang sindihan ang puno, ang bawat mas malalim na distansya ay nangangahulugan na ang kahirapan sa pagsisimula ng sunog ay tumataas ng ilang puntos. Sa makatuwid, ang kahalagahan ng paggawa nito ay hindi ganoon kalaki. Mahabang gabi ay haantong sa maraming panaginip, tsaka kapag biglang pinahaba ang oras, baka hindi tayo paniwalaan ng kalaban, kapag nasira ang banga, malugi rin ang plano natin, ngayon, nasa tali na ang palaso, at kailangan na nating bumaril. Peklat, pumunta ka at dalhin mo ang matanda. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!